Mga kaibigan, welcome back po sa inyo. Ang pag-uusapan natin dito, QMB at Gilas Pilipinas, balita sa China. At hindi daw po pwedeng maliitin ang Gilas Pilipinas ng ibang bansa. Ayon sa China yan ha. At pag-uusapan din po natin syempre ang ating kababayan na si Kai Sotto. Quentin Milora Brown, ang big man ng UP, talaga nag-viral ang player na ito nang sinabi niya mismo mga kaibigan na nakakuha po siya ng Philippine passport before mag-16. At sa paghanap ko po ng balitang ihatid sa inyo, nakakita ako sa Chinese website ng balita about dito sa Gilas at dito sa player na ito. Ito ang title mga kaibigan, translate natin sa English. Talagang kita natin mga kaibigan yung mga balita sa atin, mga rumors, ay talagang nababalita rin, pinag-uusapan din sa kanila. At ito, ayon doon sa Philippine Media Report, si QMB daw ay makakalaro sa Gilas bilang local. Nakulat dito yung details about sa kanya at hindi daw po si Brown tulad ni Clarkson, kasi si Brown daw po nakakuha ng Philippine passport before mag-16. Kaya naman daw makakalaro ito dito sa Gilas bilang local. At sa inaharap daw, ang Gilas po ay magkakaroon daw ng defensive center in addition kay Kai Sotto. At matapos daw po talunin ng Gilas ang Latvia sa OQT, pinatunayan daw po ng Gilas Pilipinas na kaya nilang sumabay sa European powerhouse teams. At sa Asian basketball naman daw ay ang pag-unlad ng Gilas Pilipinas ay hindi maaring maliitin ng ibang bansa. Ngayon, punta na po tayo kay Kai Sotto. Una sa lahat mga kaibigan, ito po yung aking honest review, honest opinion. Pinag-aralan ko, in slow motion ko at pinanood ko paulit-ulit. Ito mga kaibigan, tinignan ko rin po yung mga posts at comments sa social media ng mga fans. Tinuhod daw po si Kai, malala daw, may pumitik daw. Ano daw nga ba ang balita? Ito po ang unahin natin. Tinuhod po si Kai, yan ang tingin ko mga kaibigan. Diniinan pa nga yung tuhod sa kanya nung pabagsak na siya eh. Hindi ako eksperto mga kaibigan ha, pero kita natin mga kaibigan, yung tinutuhod kay Kai ay kanang tuhod. Ang na-injured sa kanya ay kaliwa. Pero mga kaibigan, tingin ko may epekto talaga yan sa kaliwang tuhod at paa ni Kai. Kasi unang bumigay yung kanang paa ni Kai na tinutuhod. So salo lahat ng kaliwang paa ni Kai ang weight ng kanyang katawan, kaya talagang bumigay. Kung hindi tinuhod si Kai mga kaibigan, tingin ko talaga maitutuon niya ang kanyang kanang paa. Hindi mo pupwersa ang kaliwang paa at tuhod ni Kai. Mga kaibigan, hindi sa sinisisi ko yung player mga kaibigan, hindi maganda yon. Ito lang po talaga yung aking honest opinion. Lahat naman tayo may kanya-kanyang honest opinion, honest review. Ito tingin ko rito mga kaibigan. Kaya sana dapat pag-aralan ito ng Japan V-League mga kaibigan. Kasi ito, ang tingin ko talaga intentional yung panunuhod, tapos naperwisyo pa ang player. Mga kaibigan, sabi ng ilang nag-post, may pumitik daw at mukhang meron na talaga mga kaibigan, kung isusumo talagang nakakapanghina at talaga nakakalungkot na makita ang ating kababayan na si Kai na makaranas ng ganito. Wala pa pong official announcement mga kaibigan, pero one day after na mangyari ito mga kaibigan, mukhang parang hindi ata okay ang pambato natin. 4 PM today yung kanyang MRI, sigurado tapos na yun habang pinapanood yung video na ito. Maaaring lumabas ng result. Kung ano man mga kaibigan, ipag-pray po natin na maging mabilis po ang kanyang paggaling. Napakalaking bagay po ng prayers po ninyo. At dun po sa mga nagtatanong sa akin, paano ang Gilas, paano ang NBA ni Kai, may mga nagko-comment pa na negatives na gano'n, tumigil na naman po kayo. At nasakta na yung bata, tapos yung iba pa, binabati ko si Kai mga kaibigan. Ito, masasabi ko po sa Gilas, syempre napakalaking kawalan po talaga, hindi makakalaro si Kai next window, especially sa New Zealand. At sa NBA naman po mga kaibigan, may Summer League pa ngayong sa July, 6 months pa yan. Sana makalaro dito si Kai. Kung hindi man, 22 pa lang naman po si Kai mga kaibigan. Napakahaba pa po ng kanyang panahon para abutin ang kanyang pangarap. Nandito rin tayo para sumuporta sa kanya. Basta sa ngayon, hinihiling ko po, ipag-pray po natin, ipagdasal po talaga natin na maging mabilis ang kanyang paggaling.